Ang ating pong topic ngayong umaga ay faithfulness in little, faithfulness in much. Katapatan sa maliit, katapatan sa mas malaki o mas malawak. Okay? Hindi ko po alam kung tama ang aking translation. Hihilingin ko po na sandali po tayong tumayo at babasahin po natin ang mga salita ng Panginoon. Ang verse nyo lang po ay Matthew 25:21. Pero gusto ko po na basahin natin pati yung background so that we understand the context saan nagmula itong kinuha natin topic. Nababasa niyo po ba? Okay. So, ganito po ang gagawin natin. Salisihan po tayong babasa. I'll begin in verse 14. Kayo po ang sa 15 until we reach verse 26. Ang key verse natin ay verse 21. Dito ko na siguro babasahin para mas maliwanag. Sorry po. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. Kayo po. Ah. 19 po, ano? Sandali lang. Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. Kayo po? His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." Kayo po, 26. His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." Kayo po. Verse 25, "So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours." Sabi, okay, I guess that's the last of the verses. Tayo po'y makakaupo na. Before you sit down pala, please greet 4 or 5 members with you. Sabihin nyo sa kanya, "Happy 45th anniversary. Be faithful over little so that you can be faithful over much." Yan. Okay. Honey, excuse. Yeah. Pakibuksan mo. Thanks.
Actually po, ang mga verses na binasa natin ay very familiar. Uh, I don't think I need to elaborate ng mahaba pa ang Panginoon po o ang Master na nag-represent sa ating Panginoon Jesus ay nag-intrega o nagbigay ng mga talento sa tatlong katiwala niya. Ang isa ay binigyan ng 5, 2, 1. Alam po natin ang ginawa ng tumanggap ng 5. Umalis kagad at nangalakal, ginamit ang binigay sa kanya ng Panginoon. Gayun din ang ginawa ng tumanggap ng 2. Humayo kagad, nangalakal, nagtubo pa ng 2. Pero yung isa ho, kaya sabi, but there is a contrast. Magkaiba po ang kanyang ginawa. While the 2 went away immediately and traded what has been entrusted to him, siya po ang ginawa niya, ibinaon po niya ang kanyang tinanggap from the master at sinecure po niya. Pero he did not make an effort to use it, to gain profit from it, para pagbalik ng kanyang Panginoon ay matutuwa dahilan sa yung inintrega sa kanya ay ginamit niya at nagkaroon ng kapakinabangan. Alam po natin na bumalik po uli after a long time. Matagal po bago siya bumalik at nang mag-report po, for every privilege, there is a responsibility. Lagi po natin tandaan, there is no privilege without responsibility, and for every responsibility is accountability. Pag tumanggap ka na ng pribilehyo, may responsibilidad pong kasama. At kasama po ng responsibilidad at otoridad ay kasama po ang pananagutan. To be accountable. And that's what happened. Pagdating po ng master, tinanong po ang tumanggap ng 5, tinanong ang tumanggap ng 2, at ang sabi po nila, Master, ibinigay niyo sang 5 talento sa akin, nagtubo pa ng 5. Nagalak po ang kanyang master, at ang sabi, naging tapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita na lalong marami. At gayon din sa 2, the same. Pero iba po ang nangyari sa panghuli. Sapagkat ang sabi niya, mahirap kang boss, etc. And umaani ka sa hindi mo tinaniman. You're a hard man. Pero ang Panginoon Jesus po, kumbaga, He used what He stated para po dun po siya lalong mahuli o matrap. Kumbaga po, for the sake of argument, yes, if that's what you know about me, you should have used my resources so that when I come back, I'll gain a profit from what I entrusted to you. Hindi ho ba? Alam mo palang ganyan ako granted for the sake of argument. Di sana lalo ka naghanda. Lalo mong ginamit kasi alam mo na nag-iintay ako ng pakinabang sa pinagkatiwala ko sa iyo. And so, ang pangatlong lalaki po ay nahuli sa kanyang sariling sinabi. Ang sabi nga po, ang isda pala nahuhuli sa bibig nito. Tama po ba? Noong dati hindi ko maintindihan yun dahil ako po ay lumaki sa probinsya dito sa Bulacan, umuhuli kami ng dalag, nag-uumang kami, ang dalag ho talaga nahuhuli sa bibig. Kasi kinakagat po yung pain, kaya po siya nahuhuli. Okay? Now, ang talinhaga po, ang tawag po dito, parable of the talents. Parable is an earthly story with a heavenly meaning. Ang talinhaga po ay kwentong panlupa na may katuroang panlangit. In other words, madalas po gamitin ito ng Panginoon, observable, ordinary, makikita natin. Pero meron pong kahulugan. It has a deeper meaning. Pangwalang hanggan, pangkalangitan, pang mga bagay na tungkol sa Diyos, tungkol sa buhay. Hindi po nung katulad ngayon, usong-uso ang fake news.
usong-uso ang, ano po ba ang tawag pa natin? Trolls, hindi ho ba? Mali na nga, wala ka pang makuhang lesson. Ang Panginoon Yesus po, pag nagsalita, walang nasasayang. Sapagkat ang sinasabi niya, punong-puno ng kahulugan na pwedeng matutuhan at i-apply sa pang-araw-araw na buhay. Tingnan po natin, who are the characters in this parable? Sino po ba to? Yung mga tauhan dito. The Master is the Lord Jesus Christ. Let us identify first yung mga tao na binabanggit po sa talinhaga. So, ang Master po ay ang Panginoong Hesukristo. Makikita niyo po, after a long time, He went back. That's why, sabi po natin, pagdating niya rito ng Pasko, first coming. He'll be coming back, second coming. And that's we are looking forward to. The first two servants are genuine believers. Genuine believers po sila. Tunay na mananampalataya. Hindi lang sanguso, buong pagkatao, pati ang puso. Yung panghuli, hindi po totoong believer, professing, hindi po tunay na mananampalataya. Una po, makikita nyo, hindi niya kilala ang Panginoon. Binigyan nga siya ng talento. Alam niyo ba na ang talento, ang halaga, during that time, is almost thousands of pounds. Hindi ko alam kung magkano pounds ngayon eh. Ang dollar nga, ang taas na eh. Siguro 75 pesos ang pounds. Isipin nyo kung meron kayong 10,000 pounds, that would be about 7.5 million pesos. Malaking pera nung kapanahunan po nila yon. Okay? Sinabi ko po na ang pangatlong lalaki, hindi po tunay na mananampalataya kasi po, ang patunay ng tunay na mananampalataya, hindi po yung sinasabi. Bunga. Yung bunga ay dapat nakikita. Wala po tayo nakita ang bunga. Mismong yung binigay sa kanya, hindi niya ginamit. Pagkatapos, meron pa siyang rebuke doon sa master. Wala pong pagkilala, wala pong respeto, wala pong paggalang, wala pong pagbanal na pagkatakot. So, makikita po natin mamaya ang tunay na nangyari sa kanya. Yan, talents po is about 10,000 pounds ang halaga. Ngayon po, ginagamit natin yung talento. Parang, uy, mahusay mamit. Yan ang talento mo. Ay, mahusay magluto, mahusay mag-decorate, mahusay maglinis, mahusay mag-drive. Talento. Pero hindi po limited doon. Bagamat ngayon, doon lang natin nagagamit na i-apply. Ang talento po, yung lahat ng nasa iyo, bigay ng Diyos. Buhay natin, lakas natin, talino natin, abilidad natin, spiritual na kaloob na mula sa Diyos. Resources. Kung pinagkatiwalaan ka ng kayamanan, bigay po ng Diyos yan. Kasama po sa talento yan. Oportunidad. Nalagay ka sa isang trabaho na maganda at marami kang maiimpluwensyahan, marami ang gumagalang sa iyo, marami ang nagkitiwala sa iyo. That's a talent. Kasama po yun. God has given you that and you must use that not for your own purpose or profit, but for His glory and for His honor. So, yun po ang talento. Ngayon, medyo pinag-iiba-iba natin ang kahulugan eh. Okay. So, teka. Patuloy po tayo. Magkapatulong yata ako sa ano. Okay. Magkapatulong yata ako sa tech team pagka nakita nyo, medyo matagal. Ang tanong po, ito pala kwentong panlupa. Ano matutuhan natin dito? Sa buhay at may kaugnayan sa ating kaugnayan sa Diyos at sa buhay natin maging hindi lamang nandito tayo sa lupa, kundi pagpunta natin sa kabilang buhay sa kalangitan. Una pong lesson na matutuhan natin. Bawat isa po sa atin na mananampalataya ay pinagkalooban po ng talento. In other words, binigyan po kayo ng kakayanan, binigyan po kayo ng abilidad, binigyan po kayo ng lakas, ng buhay, ng inyong trabaho, ng inyong posisyon,
impluensya, material na resources, at oportunidad. Bigay po lahat ng Panginoon yan. Wala pong mananampalataya na hindi tumanggap ng talento. Okay. So yung nasabi ko na po lahat ito. Okay? Pangalawa, ang mga lingkod po ng Panginoon, servants who are faithful in using the resources God has given them, are given promotion in order to manage not just little but much. Nakita niyo po ba? Ang mga gumagamit po ng binigay sa kanila ng Panginoon ay binibigyan po ng promotion ng Diyos na hindi lang pangasiwaan ng maunti, kundi ng mas malaki at mas marami. Ang susi po para magkaroon ng kapamahalaan ng marami ay maging tapat ka sa nasa sa iyo ngayon, may kukonsider nating maliit pa yan. Pero yan po ay pwedeng lumaki. Depende kung gagamitin mo ng maayos at ayon sa layunin ng Diyos. Tatandaan niyo po yung parable? The one who received 5 talents went at once, went immediately and traded it. Umalis kagad, hindi po patumpik-tumpik. Hindi po pinagpaliban. He went at once. Hindi pinalamig. Totoo po yung kasabihan. Strike while the iron is hot. Habang mainit pa, talagang dyan pinupukpok ang bakal. Kasi po ang bakal, pag pinupok po at malamig na, hindi na yan mamomold. Pero kung mainit pa, kung ano ang gusto mong hugis, pwede mong magawa. Kasi it's still hot. Strike while the iron is hot. Okay? So, meron po ba kayong pangarap na mas lumaki ang pamamahala na ibigay sa inyo ng Diyos? Abay, gamitin nyo na kung ano nasa inyo ngayon. Considered as little at first. Okay? Tingnan po natin sumunod. Faithfulness is what God expects from each of us. God does not expect you to be successful. Iba po ang pagiging success in the eyes of people, in the eyes of the world, than success in the eyes of God. Marami hong kilalang mga tao Baliwala naman sa Diyos. You cannot impress God by your success. You can only impress God with your faithfulness. That's what He expects. You know, you can be successful, you can have all the possessions that you can have mansions, luxury vehicles, and so what. But if your character is not right with God, it's nothing. Wala po yun. Wala po yun. It does not determine your destiny even. Yung kayamanan mo, mga land mo, mga buildings mo, makapagdadala ba sa iyo sa langit? Of course not. Okay? So, ang mahalaga po sa Panginoon, katapatan. Ulitin niya ho natin yon. Faithfulness. Di ba? Faithfulness. Faithful. Ang ibig sabihin po, full of faith. Kasi po, ang root word ng faithful is faith. When you are full of faith, you will have fruit and you will be faithful. Okay? Minsan, binabaligtad po natin. Gusto po natin maging successful muna, maging satisfied muna, without first becoming faithful. You cannot be fruitful unless you are faithful. Okay. The parable suggests that believers who are faithful will be fruitful to some degree. Tingnan niyo po. Pinagkalooban ng 5 na talento, nagtubo ng 5, binigyan ng 2, yung pangalawang servant, tumubo ng 2. Ano po ang commendation
ng master. Enter into the joy of your master. Pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Lima ang tinubo, dalawa ang tinubo. Anong pangako ng Panginoon? Naging tapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa mas marami. Pareho lang. Pareho. Pareho po ng promotion, pareho ng commendation. You know? Of course, naiiba yung tumanggap lamang ng isa. Okay? So, hindi po hinahanap sa dalawa ang tinanggap. Nagtubo ng 5. Hindi po. Kung ano lang tinanggap, yun ang kinita, yun ang naging profit, ang master po masaya. At ipin-remote po, yung tumanggap ng 2, hindi po hinanapan ng Panginoon ng 5 bunga. Hindi po, 2 rin. Pero pareho po silang na-promote, pareho po natuwa ang ang Panginoon. Ano po ang binigay sa inyo ng Panginoon? Sometimes, we overlook kung ano ang binigay sa atin ng Diyos. We look at people, sometimes we judge them, we act as if we know them. Tayo nga, minsan di natin kilala yung ating sarili. Ano ba ibinigay sa iyo ng Panginoon? Besides your life, strength, everyday special abilities, spiritual gifts, oportunidad, binigay sa iyo ng Panginoon. Minsan po, hindi natin na-assess ang ating sarili. Alamin po natin kung ano binigay sa atin ng Panginoon para magamit natin. You cannot use what you do not know. Hindi po. Hindi mo mamamaximize ang isang bagay na hindi mo alam. Kailangan muna alamin mo and then gamitin mo. In my spiritual journey, even as a minister of the gospel, that's what I really thank God for. Kasi sa mga opportunity na binibigyan niya ako ng pagkakataon to minister, ay unti-unting mas nakikilala ko ang ibinigay sa akin ng Diyos. At doon sa mga bagay na hindi ko alam dati, pero inire-reveal ng Panginoon as I engage in the ministry, I use them. Alam niyo po, yun ang advantage nung naglilingkod. Kasi lumalago po kayo. Lalo nyo nakikilala ang inyong sarili so that yung mga bagay na hindi nyo alam dati, nalalaman ninyo at nagiging kasangkapan upang gamitin nyo para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kung hindi natin kilala ang ating sarili, kaya nga sabi ni Paul sa Romans 12, huwag ninyong isipin ng mas mataas ang inyong sarili ayon sa nararapat, kundi alamin ang mga kaloob na bigay sa iyo ng Diyos. Di ba? There should be enough reflection time so that we would know ourselves better, so that we can serve God better, more efficient, more effective para sa kapurihan ng Panginoon. And we can minister so that others will be strengthened also in their spiritual walk. Pangatlo po, sumunod po, ay the parable suggests that we must be, nahihirapan po ako kahit nakasalamin na. We must be ready when the Master comes back and not to be in passive waiting, but in getting on and making the most of opportunity entrusted to us. Ang talinhaga po ay nagsasuggest sa atin na dapat naghahanda tayo kasi babalik yung nag-intrega. Nagkaloob sa atin ng talento. Lahat, kakayanan, oras, lakas, abilidad, spiritual gifts, oportunidad na binigay sa atin ng Panginoon. Babalik siya. Paano maging handa? Kailangan po, hindi passive waiting. Meron pong ilang taon na nangyari sa Korea. Ang sabi ng pastor ng isang malaking church, on this particular date, babalik ang Panginoon. Kaya pagbili na natin ng ating mga bahay, ating mga properties, pumunta tayo doon sa bundok sapagkat doon lalapag ang Panginoon. Nako. Sumunod hong lahat ang miyembro. Sila po ay naghintay sa bundok.
Alam natin kung ano nangyari. Hindi naman dumating ang Panginoon. Ang problema, wala na silang bahay. Kasi pinagbili po nila eh. Hindi ganun ang pag-iintay sa Panginoon, yung tayo po ay mag-iintay doon, wala tayong ginagawa. Ang pag-iintay po sa Panginoon, yung pagpapatuloy sa paglilingkod. Hindi ho ba? Sabi nga, mapalad ang isang lingkod na datnan siya ng Panginoon na gayon niya ang kanyang ginagawa. Hindi po passively waiting. Hindi po yan ang paraan ng pag-iintay sa Panginoon, kundi patuloy na paglilingkod habang nag-iintay sa ating Panginoon. Di ba? Totoo po yan, sa mga OFWs, pero alam ko, wala naman dito sa IRM San Vicente noon. Habang malayo, si Mr. o si Mrs. OFW, o yung naiwanang partner dito, party doon, party dito, enjoy doon, enjoy dito, talagang mga kaibigan, nandun sa bahay, okay, nagiinuman, nagkakaraoke, pagkatapos, hindi niya alam, naaga pala schedule ng pag-uwi ng kanyang Mr. or Mrs. Nadatnan sila, ang dumi ng bahay, ang daming kalat. At higit sa lahat, yung pinapatalo niya, naubos kasi ginamit ng walang saysay ng partner. Ano tingin nyo? Partner ho ba matutuwa o magagalit? Abay, yung iba siguro baka sabihin, lumayas ka dito sa bahay ko. No, perwisyo ka. Anyway, doon sa mga hindi mananampalataya, pwede din lang gawin yon. Okay? So yun po ang pag-iintay sa Panginoon. Patuloy na naglilingkod habang iniintay natin ang Panginoon. Amen po ba? Are you engaged in a particular ministry? Are you giving your best to your master while awaiting his return so that when he comes back, he will find you doing what pleases him. And when you will receive commendation, and he will rejoice with you at bigyan ka pa ng promotion. Okay? So yan po ang binabanggit po at sinasuggest nitong alinhaga na to. Tingnan niyo po itong chronos, clock time. Kaya po yung clock, pwede niyong sinasabi po, chronograph. Yung clock time po, hindi tumitigil yan hanggang hindi natatapos ang mundo. Tuloy-tuloy lang po yan. Pero yung opportunity po, hindi chronos, kundi po kairos. Iba po ang chronos sa kairos. Kairos is God's appointed time. Time to act, opportunity. Kahit na panay ang takbo ng reels mo, hindi ibig sabihin laging opportunity yan. Pero pag takbo ng chronos mo, mayroong kairos dyan. Mayroong pagkakataon na pwede mong gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagkapasalamat po ako sa Panginoon kasi noong mahal na araw, besides, meron po kaming pinuntahan na sinikap na ayusin na isang simbahan at manggagawa at sa biyaya ng Diyos na ayos naman. After that, tumanggap po ako ng prior commitment na kailangan mag-pray sa isang namatay before i-cremate. Dahil po ang mga workers sa IRM Marikina, nag-schedule ng 7 wika ng Wednesday, alas 6 ng gabi. Ay, hindi na po sila pwede. Kasi mga 6 o'clock, ipapanalangin po sa St. Peter sa Quezon Ave. So coming from Bulacan, hindi ko na po sila inabala because I don't know. I know they will be occupied. Ako na po ang dumiretso sa St. Peter's Quezon Ave. So I was there before the time. I waited. And then dumating na po ang pamilya. None of them are members of IRM. Pero yung isa po kasi, very close sa amin, pamangkin ng kapatid na Julie. So when I was conducting Bible study sa mga Jollibee, she was attending. At nung malapit pa ang bahay nila sa simbahan sa IRM Marikina, they were attending.
At ako lang po ang nakilala nila ng mga Tagalog na pastor. So I was the one who was contacted to request me to pray for their auntie of her husband na bago i-cremate ay panalangin muna. So, long story short, we went to the room where there was the crematorium. And then, of course, I prayed. We could not spend any longer kasi may kasunod na po eh. And so I prayed. Tapos pinasok na po sa crematorium yung auntie nung asawa nitong naging close sa amin. Then we had a merienda. And you know, sabi po nila, Bishop, pwede na kayong umalis. Kasi po, alam namin, occupied kayo. Meron pa siguro kayong ibang pinanggalingan. But as I reflect, you know, I was able to pray for the dead. But what about those who are living? Those who are alive? Sabi ko, parang merong conviction sa akin mula sa Panginoon. What have you done with those who are alive still? Kaya sabi ko po, after taking my merienda, sabi ko po doon sa asawa nung mismong auntie niya yung namatay, can you give me 10 to 15 minutes? Kasi parang feeling ko bitin eh. Na ipag-pray ko tungkol sa namatay niyong auntie, but I want to share something to you and with you. May lawyer, may doktor, mga asawa, kaibigan, puro pamangkin itong namatay. So I asked for 10 to 15 minutes. He granted me that. Binigyan po ako ng pagkakataon. So sabi ko po sa kanila, thank you for giving me another opportunity, but I feel my ministry is not yet completed, even praying before the cremation of your auntie. Because I have something to share to you na pamilya na kayo ay nabubuhay pa. And so I shared the gift of God using Romans 6:23. And when I was able to explain the gospel, I asked them, did you understand what I shared? Was it meaningful to you? Do you want to receive the gift of eternal life? Do you want to acknowledge Jesus Christ as Lord and Savior of your life? They said yes. And I led them to believe in the Lord Jesus Christ, to repent of their sins, and to receive the gift of eternal life. And so that was an opportunity. And I prayed for them. You know, when I was exiting from the room, all of them I approached. They thanked me for sharing with them the gospel of the Lord Jesus Christ. And first and foremost, I know I have done what God requires of me. This is an opportunity. No one can tell kung kailan ko makakatagpo uli itong mga tao na ito. Opportunity po is a window. It will not be there all the time. Kaya nga po, ang symbol ng opportunity, alam nyo, isang creature na nakakamangha kasi may pakpak, mahaba ang buhok sa unahan, kalbo sa likuran. Ang tanong sa kanya, bakit kami pakpak para mabilis akong makalipad? Opportunity po ito. Bakit mahaba ang buhok mo sa harapan? Para pag dumating ako, pwede akong hawakan. Pero bakit kakalbo sa likuran? Para pag nakalagpas na ako, hindi nila ako pwedeng mahabol. You know, opportunity. Let us make use of every opportunity God is giving us. Because you can never tell if that opportunity will be present in another time, on another occasion. Kaya nga po sabi, opportunity knocks but once. Minsan ang opportunity po, minsan lang dumarating. Maximize opportunity. After that, it's a wasted opportunity. Tapos na. Hindi mo na mahahabol, hindi mo na mababalik. Kaya nga bilis lumipad eh. Kaya pala kalbo sa likuran, pag nakalagpas na siya, hindi mo na siya pwedeng habulin. It's gone. It's gone. Okay.
So we are to use His gifts responsibly. Yung huling words po, gusto ko basahin natin lahat. But go adventurously. Adventurously. Responsable. Pero adventurously. Let's get out of our box. Comfort zone. Hindi mo magawa isang bagay na alam mo naman pwedeng gawin kasi hindi ka sanay. You don't want to take a risk. Oh, may kasalanan ba sa pag-try ng bago? Of course not. Unless, of course, it violates the principles of Scriptures. It is immoral. It's not acceptable. It's not even legal. Pero kung lahat po, check, let us use the gifts adventurously. Hindi ho ba? That's why meron pong mayayaman sa Amerika, centuries ago, milyonaryo, iniwanan ng kayamanan, went to China as a missionary, died as a single. Hindi siya nag-rely sa kanyang kayamanan sa lupa because his pursuit, his focus is on the eternal, was on the eternal. He left all the riches and wealth and enjoy his life. No. He used his life to serve God as one who brings the good news of salvation. When we are faithful in what God entrusts to us, He expands our ability. Nakita niyo po ba yun? Sabi po, the one who was given 5, the one who was given 2, the one who was given 1, according to their ability. O yung 5, nag-ani ng 5, dumami na, naging 10 na. Yung 2, umani pa ng 2, nagtubo pa ng 2, naging 4 na. Yung isa lang ang hindi. At ang sabi ng Master sa kanila, I will, because you have been faithful in few, I will set you over much. So, sa paggamit po nila, nang tinanggap nila sa Panginoon, hindi lang po sila nagtubo, na-promote pa sila at nag-expand pa ang kanilang kakayahang mag-manage. Ngayon, pinagtiwalaan pa sila. Hindi lang kaunti, mas marami. Hindi lang maliit, mas malaki. You know? Pero hindi mangyayari yan kapag hindi po natin ginagamit yung maliit na ibinigay sa atin. Magagamit lang po natin yan at lalaki po ang ating ability kapag ginamit natin yung pinagkatiwala ng Panginoon. Madalas po, naririnig natin sa churches, hindi lang po dito sa IRM San Vicente, if ever, kung meron, ay, Pastor, hindi ko pa ho kaya yan. Hindi pa ho ako nakapag-lead ng small group. Hindi ko pa na-experience na magturo sa mga bata, magturo sa Sunday school. Iyan ang dahilan kung bakit lagi ka lang handyan. You know? Your ability does not expand. You are always in this. Para ka naka-stuck na riyan. Kasi hindi mo ginagamit yung binigay sa iyo ng Panginoon. You do not know what God has entrusted to you. You do not know yourself as far as what God has entrusted you with. Ang lumalago po ang kakayanan ay yung ginagamit yung nasa Kanya. Then ini-expand ng Panginoon para sa gawain ng Kanyang kalawalatian. I guess, sila Chairman Roger, nagsimula bilang member, si Vice President Luis San Juan, siguro naging kalalakihan, naging opisyalis ng kalalakihan dito, pero in-expand ng God ang kanilang kakayanan, pinagkatiwala na mas marami. Vice President, National Men's Organization, Chairman of the Board of IRM San Vicente. Di ba? Pero pag hindi natin ginagamit, actually, ang hindi nyo po ginagamit, kung hindi man lumiliit, nawawala. Nang ako po ay magpa-transplant ng kidney, ay nakita po ng mga doktor na lumiliit ang aking pantog. So they inserted something to expand my pantog. No? After a while, nakita nila nag-expand na kasi hindi na po ako
naiihi the last 2 years. 2.5 years. Kasi nag-dialysis po ako ng 4 years and 8 months. So when they put something, parang stent, to expand it, it became normal again. Kasi hindi nagagamit eh. Hindi na nakaka-hold kasi wala nang ihi eh. You see? What you do not use, you lose. Tingnan niyo po ang nangyari sa sa pangatlo. Yung nasa kanya, dahil hindi niya ginamit, pinakuha ng master. Ibinigay doon sa pinakamarami. Doon sa tumanggap ng 5 at nagtubo pa ng 5. What you do not use, you lose. You eventually lose. Kasi hindi ka naging faithful. Sayang, bakit ka nang pagkakatiwalaan ng malaki? Doon niya sa maliit, hindi ka matapat. You see? So, ang una po natin, each of us is entrusted with a talent, certain abilities, etc. At pangalawa po, what we do now has effects and ripples not just in time, but also in eternity. Ang ginagawa po natin ngayon, ay may epekto. Ripples, makikita niyo ba pag naghulog kayo ng bato sa ilog, mayroong maliliit na paikot, palaki ng palaki po, hanggang makarating dun sa border ng ilog. Ibig sabihin yung isang ginawa mo, ang laki pala ng impluensya. Kasi yung ginawa mong maganda rito, makikita ng iba, matcha-challenge sila. Mabe-bless sila, may inspire sila. Magagaya sila. Makakakuha ka ng mga followers, not in the social media, but in the sense of what is right in trying to live wisely. Okay? May bunga po yan, hindi lang dito, kundi sa pangwalang hanggan. Tingnan po natin. We will be given commendation. Ano po ba ang iniintay natin? Kapag nakatagpo natin, pag bumalik na yung ating Panginoon. Sabi nga ho, kahit mayaman, kahit makapangyarihan, kahit kilalang kilala, kahit matagumpay sa sports, sa careers, pag raw malapit ng mamatay, kung basketball player, kung athlete, hindi po yung sayang. Dapat mas malaki pa ang nagugol ko sa pagka-practice at saka paglalaro ng basketball. Hindi yan ang maririnig mo. Kung businessman, hindi po sasabihin na, sayang, dapat sana lumaki pa ang business ko. Nagkaroon pa ako ng maraming business partners. Nagkaroon ako ng business empire. Hindi yan ang maririnig mo. Ang maririnig mo, sana nag-ukol pa ako ng malaking panahon sa aking pamilya. Hindi ko nasayang. Meron kasi successful. Pero yung pamilya, magulo. Yung katagumpayan mo sa labas, does it compensate what is happening in your family inside? Yung tagumpay mo sa labas, pansamantala lang yan eh. Itong pamilya mo, habang nabubuhay, kasama mo yan eh. And one day, you don't want to hear from your children, my father, my mother didn't spend sufficient time with us. That's why I hate him. Kung unbelievers po. That's why I hate her. You know. Hindi po. Success means you are most loved by those who are nearest to you. Yan po. Ang katagumpayan po, yung mahal na mahal ka ng mga tao na pinakamalapit sa iyo. That is considered success. Not how much money did you make, not how many mansions do you live after you die, not how many luxury vehicles do you have in your parking lot. It's not that. Baka nga magalit pa yung mga anak mo dahil sa mga sasakyang ito, dahil sa business na ito. Kaya yung time sa amin ng tatay ko, hindi na iukol sa amin, kundi sa mga bagay na inaccumulate niya para maipagmalaki. We will receive due rewards. Hindi nyo alam,
Kaya po, when we go to eternity, the whole universe will be before us. Sinasabi po ng salita ng Diyos, we will have glorified body, just like the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon po, kahit nakasara yung pinto, nakakapasok, we will have that body. Eh ngayon po, ang taas ng presyo ng fuel. But in heaven, you don't need fuel because you will have an eternal, glorious body. You can travel from planet to planet, from nation to nation. You will be awed. You will be amazed. You will be pleasantly surprised what heaven has prepared, what God has prepared in heaven for us. Nagkaroon po ako ng assignment sa Bulacan din. Estudyante pa ako sa Bible School. Nagtanong sa akin ng isang member. She was honest. She was very practical. Sabi niya, Pastor, hindi kaya tayo mabore sa heaven? Ay, bakit po? Eh kasi isipin nyo, lagi tayo sumasamba. Lagi tayo nag-aawitan. Ang akala po niya sa heaven, puro ganun lang. Part po yun. Pero hindi yun lang po ang buhay sa langit. You will have endless time to fellowship with fellow believers, yung nauna sa atin, yung mga legends, kumbaga. You will have time to interview Adam. Eh, bakit mo ba kasi tinanggap yung binigay sa iyong mansanas ni Eva? Eh, inutusan ka na ng Diyos. Actually, the command was given to Adam. Kasi unang nilikha si Adan, hindi ba? Pwede mo makausap si Enoch. Enoch, paano ginawa mo? You walk with God 365 years. How did you do that? You can interview Noah. Noah. Anong iniisip mo nung itayo mo ang barko sa desert? Wala pang nakakarinig ng bagyo. Wala pang flood. Kaya walang ghost flood control projects. O, di ba? Nasa hill ka, nagtatayo ko ng barko. Kaya sabi sa kay Noah, nasisiraan ng bait yan. Pero Noah obeyed the Lord. You know, makakausap Daniel, lahat ng apostles, makakapunta kayo sa iba't ibang lugar, yung mga magulang nyo, yung mga kapatid nyo na nauna na sa inyo, mga kaibigan nyo, mga ka-church nyo, you can just imagine being a Filipino. Baka sa kwentuhan pa ng inyong pamilya, kumbaga, dito sa lupa, 1 linggo na. Di ba? But in heaven, there is no time like we have now. It's eternity. It transcends time. There is no past, there is no present, there is no future. Everything is present, just like God. Can you imagine that kind of life? Of course, yung mga mag-asawa po, pagdating sa heaven, hindi na mag-asawa. Pero you will recognize each other. Yung mga magkapatid, you will still recognize them. Yung mga kasama sa simbahan, mga kapatid mo sa Panginoon, you will recognize them. At ibibigay po yung reward sa atin. Kaya sabi, baka pamalahain kita sa 10 lungsod. 10 cities. Dito, sa isang barangay ka lang. Yung church. Maybe other barangays. Pero doon, lungsod or countries, ipagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya po sabi dito, 1 Corinthians 15:58, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. That's the conclusion of the Apostle Paul to a lengthy discussion on the resurrection. Because Christ rose again, we too will rise again. And therefore, we will have rewards. Kaya huwag kang manghinawa, lalo kang maging malago sa gawain ng Panginoon sapagkat ang ginagawa mo ay hindi nawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Sabi po rito sa 1 Corinthians 3:13-15, each man's work will become manifest. Bawat ginawa po nating mananampalataya. Hindi po tayo naligtas sa mabuting gawa. Pero pagkatapos nating naligtas, yan po ang pasimula ng buhay na ginugugol sa paggawa ng mabuti. We are not saved by good works, but we are saved unto good works. That's God's design for you and me.
It's not after you receive eternal life, I'm just waiting, going to heaven, nasa departure area ka na. No. Kung ang kalooban lang po ng Panginoon, gusto lang po ng Panginoon, kaya ka iniligtas para mapunta ka sa heaven, di sana na, after you receive salvation, tinawag ka na ng Panginoon sa heaven. Ang tanong, bakit ka nandito pa? Bakit tayo nandito pa? Because God has still a purpose for us. And one of the purposes is for us to do good works. Tingnan niyo po ito, It will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each of us has done. If the work that anyone has built on, tingnan mo rito. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Dalawa lang po ang possibility. Habang nandito ka sa lupa, even as a believer, naglilingkod ka, pero ang ginagamit mong materials, combustible materials. Pangalawang option, ang ginagamit mong materials ay precious stone as gold and silver. Right teaching, under the power of the Holy Spirit, not to impress others, but to serve them, but to help them, lift them up, not to be self-centered about it. Pararaanin po sa apoy. If your materials used while you are here on earth are like hay, stubble, or wood, sunog po lahat yan. What will happen then? You are still in heaven, pero wala kang reward. Is it possible to be in heaven and not have a reward? Yes. If you have not done good works, and if the works that you did are made up of combustible materials. Pag walang appointment, nasa church. Pag pwede, nasa small group. There's no commitment. Hindi part na nagmi-mission, nag-share ng gospel, occasionally. Hindi ka tapat sa iyong pag-ibigay ng resources na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. The resources that we have, we do not own them. We are just managers. God is the owner of everything. Pastor, paano yung pinagpatayo ko ng bahay ko? Hindi ba dahil sa posisyon ko yan? Dahil sa hirap ko? My question is, who gives you the opportunity? Who gives you the job to earn money in order to build your house? Who gives you the strength? Who gives you the foresight to build your home? Hindi ba lahat yan mula sa Diyos? Lahat yan mula sa Diyos. Hindi po sa atin yan. Okay? Pero pag ginamit mo ay non-combustible materials, hindi nasusunog, pararaanin sa apoy, it will survive. And you will receive your reward. Bonus na. Nasa heaven ka nga, wala ka namang reward. Pagdating ng time, nakokoronahan natin ng Panginoon, wala tayong maibigay. Kasi lahat ng ginawa natin, nasunog. But if you have your rewards, pag dumating ang Panginoon, iaalay natin lahat. Pabalik sa Kanya, then when you will gladly say, I have this to offer to my God, finally, sa naging buhay ko at pinaglingkod ko sa lupa. Are you still with me? Malapit po ako matapos. Yes. Pakitulungan niya ako ng tech team. Ayaw lumipat itong ating susunod na slide. Yes. Galatians 6:9-10. Pwede ba tayo po ang bumasang lahat? 1, 2, 3, go. And let us not grow weary of doing good. Opportunity. Let us do good to everyone. There is one principle that even the brightest, smartest lawyer cannot find a loophole. Alam po kung ano yun? What you sow is what you reap. Kung ano itinanim mo, yan ang aanihin mo. Kahit pinakamagaling na abogado, hindi ho makakasumpong ng loophole dyan. Hindi pwedeng paikutin. Kasi totoo po yan.
Hindi lamang sa nature, pag nagtanim ka ng palay, binhi, aanihin mo, palay, bunga. Buto ng mangga, magkakaroon ka ng puno mangga, may enjoy mo yung bunga ng puno mangga. Magtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Magtanim ka ng hangin, aani ka ng bagyo. Sa iba, ang tawag dyan, karma. Hindi po tayo niniwala sa karma. Because that is an Indian Hindu belief. Oh. But we believe in the scriptures, in the principle of sowing and reaping. Kaya ang sabi dyan, huwag tayo manghinawa na gumawa ng mabuti. As if we are sowing good works. Because in due time, we will reap if we do not lose heart. Kaya ang application to our fellow believer, huwag tayong magsawa, gumawa ng mabuti. Bahala po ang Diyos. Kasi in the world, you do something, you expect favor or the return of the good deeds that you have done. Hindi po. Hindi tao mag-reward sa ating God. Ang Diyos po. Ang Diyos po ang siyang gaganti. Sapagkat ang iyong tinanim, iyong aanihin. Amen po ba? Kaya po sa biyaya ng Diyos, I had a successful transplantation. Do you know how it cost? Did you know how it cost? The day I was admitted at the hospital for the operation, I have to pay 2.2 million pesos. Pwera po dyan ang laboratory, pwede po dyan ang allowance, ang food allowance, weekly food allowance, transportation allowance, and all the cost of laboratory of my donor. And of course, bago po lumabas yung donor ko, binigyan ko na rin po siya ng regalo. And I was amazed how God provided it all. Kapangyarihan po ng Diyos. Pero ang alam po namin, kami mag-asawa, ay talagang binabalik namin sa Panginoon kung anong nararapat sa Kanya. At nag-share din kami sa iba. And the Lord just let us experience what it means to reap the good things that we have started. Lagi pong totoo yan. You cannot break that principle. No smartest, brightest, most experienced lawyer can find a loophole. Hindi po yan. Wala akong makakamak sa Diyos sapagkat yan po ay isinet niya as a principle of life. Meron pa ata. You know, the third servant, what happened with him? Ended up in the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Imagine niyo yung lugar na 24/7 lahat nag-iiyakan kasi hindi namamatay ang apoy, hindi namamatay ang uod. Sa sobrang hirap, nagngangalit ang ngipin ng lahat. Alam niyo ba yung gnashing? Natatandaan ko yung kapatid ko, pag natutulog, nung bata pa kami, ano tawag doon? Yung ngipin, nagbabanggaan. Gnashing of teeth. Nagngangalit yung ngipin. Hindi ko alam, napanagipan niya, hindi maganda. Pero narinig ko, yung ngipin sa ngipin, gnashing of teeth. There's only one place na yan po ay totoo. That is in hell. You know? Dahil hindi po siya naniwala sa Panginoon. Didn't know the Master that well. He did not trust the Master. He did not respect the Master. Did not obey the Master. Did not pick up the intention of the Master that he should use the talent that was entrusted to him so that the Master will have gain. Talagang ganun eh. Picture of a businessman. Hindi naman po siya abusive, no? Hindi. Wala siyang pagkakamali. Ang problema po, yung tumanggap na hindi pa nakakilala sa Panginoon. We're talking about faithfulness. The complete picture of faithfulness is the Lord Jesus Christ.
when He arrived here on earth, worship there in heaven, fellowshipping with the Trinity, ang mga angels, inaawitan sila, mga archangels, mga seraphim, came down here on earth, pinanganak ng isang babae, sa isang sabsaban. He could have contacted the, pwede po siya na, tawag ho dyan, na inflict ng, isipin nyo, ang pinanganakan ng Panginoon, puputulin ang kanyang pusod. Kulungan ho ng hayop yun eh. Di syempre marumi. Pwede siya magkaroon ng infection. But He dared do that. And then when He started this ministry, He obeyed the Father completely. Towards the end of His life, ang sabi niya sa Garden of Gethsemane, Father, kung posible lang, lumagpas na sa akin ang cup na ito. Lumagpas na sa akin ang cup of suffering. Not necessarily the physical, the emotional, the spiritual, but ang pinakamahigpit po, yung hihiwalay ang Father sa Kanya. Hindi siya matitingnan ng Father. Kasi kung titingnan siya ng Father, ang makikita ang lahat ng kasalanan ninyo at kasalanan ko, lahat ng kasalanan ng mga tao in the past, in the present, and in the future. Sapagkat siya naging kapalit, na imbis na tayo magbayad, siya nagbayad para sa atin. Para ano? Yung katwiran niya, ilipat ng Diyos sa atin. At yung kasalanan natin, dinala ni Kristo doon sa krus for us. He is the perfect picture of faithfulness. The Lord Jesus Christ. Faithful to the end. Faithful even to be forsaken by His own Heavenly Father. Kaya nga po sabi sa Scriptures, looking to the crucifixion, He endured the cross, tiniis niya ang krus, despising the shame. Winalang bahala ang kahihiyan. Okay? Despising the shame. Looking to the joy that the Father will grant Him, even as He will be raised from the dead. Ang kanya pong handog, ang kanyang buhay, tinanggap ba ng God ang kanyang handog? Yes. Kasi ibinangon siya mula sa mga patay. And that is why you and me are made whole. That's the perfect model for faithfulness. Dinuran, minura, whatever. Higit sa lahat ng naranasan ng sino man tao dito sa mundo. Alam niyo masakit? Kasi hindi siya nagkasala kahit maliit. Kaya masakit po sa kanya na tumanggap ng ganon. Sapagkat hindi siya nagkasala ni sa salita, ni sa isip, at lalo na sa gawa. Kaya mabigat yung dating sa kanya ng ginawa ng kanyang kababayan at nating mga tao. Kasama po tayo ron. Kasi ganun din po nung hindi pa tayo mananampalataya. Magtatapos po ako rito. Isang lalaki po, si Dwight L. Moody, very effective evangelist, pero uneducated, Amerikano, hindi nag-aral, kaya mali-mali ang grammar kahit Amerikano. Pero nagbabahagi ng ebanghelyo sa maraming tao, ang daming tumatanggap, ang daming nare-revive ng mga Kristiyano. Isang medyo batang pastor lumapit sa kanya, Mr. Moody, nabalitaan ko, kapag nagsalita kayo in public, madalas mali ang grammar nyo. Hindi ako masyadong impressed sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa maraming tao, sapagkat hindi natin talaga alam kung sino talaga ang tumanggap. Sumagot si D.L. Moody, ano ginagawa mo para maglapit ng tao sa Panginoon? Hindi kagad nakasagot yung pastor. Sa ngayon ho, wala pa. Ang sabi ni Dwight L. Moody, I like my way of doing it than your way of not doing it. Mas gusto ko yung ginagawa ko na may bunga kaysa sa iyo na wala kang ginagawa para ibahagi ang Ebanghelyo. At least ako may ginagawa. Samantalang ikaw, walang ginagawa. Pagkatapos,
sasabihan mo ako ng ganyan? In a way, I like my way of doing it than your way of not doing it. Mga kapatid, kaya po yung naglilingkod sa simbahan, wag po tayo magkasalita ng masama laban sa kanila. Buti po, meron sila na nagvo-volunteer, nagkapakahirap pupunta sa ibang lugar to share the gospel. Di ho ba? Tayong minsan nagkikriticize sa kanila, ano po ang ginagawa natin? Each of us will face God. We will not give account for other people's lives. No. We'll just give account for our life before the presence of God. Hindi naman natin re-represent yung iba para kung anong sasabihin ng Diyos. No. We'll just represent ourselves. Ano ang ginawa natin habang tayo ay nandito? Amen po ba? Faithfulness in little, faithfulness in much. Napakayaman po sa salita ng Diyos. Can I ask everyone to please rise? We have learned many things. I have spoken lengthily. Let us follow the example of the first two masters who represent even the Lord Jesus Christ in terms of faithfulness. Ano pong sabi sa Panginoon niya yun? He is seated at the Master's right hand, at the Father's right hand. Pinagkalooban po siya ng karapatan. Umupo sa kanan ng Diyos, meaning the seat of privilege and responsibility. He is the sole Lord and Savior of the church. Wala pong simbahan na pag-aari ni Numan sapagkat iisa lang na nag-alay ng kanyang dugo at buhay para sa inyo at para sa akin. Let us not become like the third servant na hindi niya kinalala ang kanyang Panginoon, hindi niya nakilala ang kanyang sarili, hindi niya in-anticipate na one day magiging accountable siya at mag-report siya sa kanyang master. Do not just assume that everything will be well in the end. Hindi po. Hindi lahat ng pagkakataon. Kadalasan po sa mga movie, medyo and they live happily ever after. Hindi lahat ng pagkasama, ganun ang dulo. Hindi po. There are challenges. You have to work on different areas of your life. This lesson can be applied physically, personally, kung tinatamad kang mag-devotion, tinatamad kang magbulay-bulay, tinatamad kang mag-aral, wala kang disiplina, kung kailan maisipan, pumunta sa simbahan. That's your choice. But it has an effect on your life. Kaya nga, ang bagal ng paglago. Sabi ng author ng Hebrews, you ought to be teachers by now. But now you need teacher to teach you basic principles. You need milk, not solid food. Hindi pa karne ang kaya. Puro gatas lang. Not that milk is bad. Kailangan po ang milk pag bata ka. But as you grow older, you need solid food. Meat of the word. It does not always that you want to hear what you like to hear. No. Kung nagmamature ka, kahit tinatamaan ng ego mo, pero magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay, that needs to be said. That needs to be heard. That needs to be accepted. That needs to be believed. And that needs to be obeyed and appropriated in your life. Family. You see? Nagkukulang po tayo ng disiplina. We let go our children as they wish. And then when it's time for them to get married, they married unbeliever. What would happen to your grandchildren who are not raised up by godly parents? It will be a vicious cycle. It will be applied to a ministry. You're afraid to try. You're afraid to be engaged in a solid ministry. Lagi kami takot. Baka po ako mabigo. Baka hindi ako maging effective. Sabi nga ng mga Kapampangan,
Subukan pa mo para mabalo. Try it. O wala namang mag-aano sa iyo kung sakaling sa simula ay hindi ka masyadong magtagumpay. Everything begins at a small engagement to a ministry. Then you learn, you mature. And from being ineffective to effective, more effective, much effective para sa gawain ng Diyos. You know? But that's the key. Faithfulness. Good and faithful servant. Hindi po sinabi ng God, good and successful servant. Ano pong tinawag doon sa isa? You slothful and wicked servant. Ikaw na tamad at masamang alipin. Yan ang malaking kasalanan niya. Tamad. Did not use the master's money. Let it not be said of us na tayo po ay hindi faithful at tayo po ay lazy. Kailangan po diligent tayo. Gusto mo mag-improve ang iyong buhay, kaugnayan sa Diyos, you need focus, diligence, you need to be faithful. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin to discuss this important topic from your word. Nakita po namin ngayon, kami pala ay pinagkalooban mo ng mga resources, ng talent, kumbaga, na napakarami pong laman. At ang nais mo sa amin, gamitin yon. I-trade yon, invest yon, i-maximize yon sapagkat gusto mo po ng profit. Gusto mo po na yung ibinigay mo sa amin ay mas marami pang mapagpala. Dalangin po namin, O Diyos, lalo kami maging malapit sa inyo para lalo ka namin maging kilala. Lalo naming makikilala rin ang aming sarili so that when we know ourselves better, we can make use of all that you have entrusted to us to be more productive sa paggamit namin nun. Let us not follow the bad example of the third servant who does not know you, does not respect you, does not believe in you, does not live according to your will. And unfortunately for him, he spent all eternity in suffering in hell. Ang napakaganda po ng plano mo sa aming buhay. Habang kami nabubuhay, meron po mga opportunities na pinagkakatiwala ka sa amin. Help us discern those and make use of those so that we will receive your promotion and your commendation. We give you back all the praise, all the glory, and the thanksgiving in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen.